Shifu. Bahagyang nagulat si Xiao Xuan sa biglaang pagkilos ni Lei Jianfangs, itinilt ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang disipulo na nalilito. Ano ang ginagawa mo? Si Lei Jianfang, walang pag-aalinlangan o takot, ngunit sa halip ay nagpapakita ng labis na tapang, ay sinabi sa isang magiting na boses, Shifu, ang hangarin ng aking buhay ay ang hanapin ng limitasyon ng sword Dao. Ngunit ngayon ay naranasan ko kung ano ang tinatawag na hirap na malimpasan ng lakas ng tao ang langit. Iba si Shifu, isang araw, tiyak na makakarating ka sa rurok ng sword Dao. Ang disipulo na ito ay umaasa lamang na makarating si Shifu sa tuktok ng Immortal Emperor. Nakita ang kanyang disipulo na pumili ng pagpapakasakit para sa kanya, bumantong hininga ng malalim si Xiao Xuan, nag-aalangan na magsalita, Jianfang, ano ang dapat kong sabihin? Kabaligtaran sa kanyang pag-aalala, labis na natuwa ang natitirang kaisipan sa eksena, kaya't sumabad siya sa matatamis na salita, naghihikayat, ang disipulo mong ito ay mas may alam sa panahon kaysa sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito sa pagkakataong ito. Sa huli, ang iyong mga balikat ay magdadala ng masamang reputasyon. Maaari mong tanggapin ang mana ng hayagan, kaya bilasan mo at gawin mo na. Bigla, bumungad ang tawa ni Xiao Xuan. At pagkatapos ay nagpatuloy siya ng may mapanuksong tingin, lubos ko nang naiintindihan, Celestial Gang Void Abyss Immortal Emperor. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, itinaas ni Xiaowan ang dalawang daliri habang mahigpit na sinasabi, Bao Jianfang, ipahiram mo sa akin ang iyong espada upang gamitin ang sword com. Sa utos niya, ang mga entangling tenderness swords ni Lei Jianfang ay biglang nagpakita at lumipad papalabas sa ilalim ng kontrol ni Xiao Xuan, dahilan para masorpresa si Lei Jianfang at mapabulalas, HNG. Pinagsama niya ang 7 espada ni Lei Jianfang sa kanyang natatanging sword daw habang bumubulong sa kanyang sarili, ito pala ang galaw. Buti na lang, salamat kay Jinfang, naintindihan ko ito. Kung ang 7 entangling tenderness swords na ito ay isa, maaari nilang pagandahin ang Divine Soldier Sword ng mundo. Bakit hindi sila pagsamahin? Matapos pagsamahin ang 7 entangling tenderness swords ng kanyang disipulo sa isa, hawak ni Xiao Xuan ang malakas na espada sa kanyang kamay, buong pagmamalaki na ipinakilala, ito ang tunay na Break ang Myriad Shit. Hindi makapaniwala si Li Jianfang sa kanyang mga mata, nagpapahayag ng sorpresa. Ang mga entangling tenderness swords ay nagsama. Hindi ba't ito ay isang bagay na kahit ang mga sinaunang maestro sa paglilinis ay hindi kayang gawin? Upang palawakin ang kaalaman ni Lei Jianfang, inilabas ni Xiao Xuan ang kanyang kaliwang kamay, ipinatawag ang kanyang sariling entangling tenderness sword, pagkatapos ay sinulyapan ang kanyang disipulo at ngumiti, hindi pa tapos. Maaari pa itong maging mas malakas. Habang nagsasalita, itinulak muli ni Xiao Xuan ang entangling tenderness sword, isinama ito sa gintong espada na nagliliyab sa espiritual na enerhiya sa kanyang kamay. Ang natitirang kaisipan ay nagulantang sa napakagaling na pagganap ni Zia, nagdududa sa buhay, nagtatanong sa sarili, kahit na pinahusay ang entangling tenderness sword na ibinigay sa akin ng immortal na emperador, ang mga cultivator ba ngayon ay mayroon ng ganoong kapangyarihan? Habang ang natitirang kaisipan ay tuliro pa rin, biglang lumipad si Xiao Xuan kasama ang kanyang espada, patungo sa kanya upang umatake habang masayang nakangiti, gamitin ka natin para subukan ito. Nagulantang ang natitirang kaisipan, nagtatanong sa takot, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba gusto ang mana ng immortal na emperador? Nagpakita si Xiao Xuan ng isang walang awa na tingin sa kanyang mga mata na hindi nagpapahintulot sa kanya, ngumingiti ng mabangis bilang tugon. Ang Void Abyss Immortal Emperor ay lumaban sa langit na daw at pinrotektahan ang mga langit at libo-libong lahi. Paano niya itatakda ang pagsubok na ito? Isang solusyon lang ang naiisip ni Xiaowan. Ang katawan ni Xiaowan ay kasinggan ng hangin, at sa isang iglap ay humawi siya ng isang magandang espada sa katawan ng natitirang kaisipan kasama ang isang kumpiyansang deklarasyon, ito ang iyong break ang deo without measure. Matapos ang paghawi ng espada na iyon, maraming agos ng espiritual na enerhiya ang biglang sumabog mula sa mga butas ng mata at katawan ng natitirang kaisipan tulad ng mga headlight na sumisikat pabalik. Ibinaba ni Xiaowan ang kanyang espada at mayabang na ipinikit ang kanyang mga mata. Kung mali ang hula ni Xiao, kung gayon, isaalang-alang na inalis ang pinsala para sa mga tao,
sinisira ang peking mana ng immortal na emperador na ito. Ang figure ng natitirang kaisipan ay nasira sa mga agos ng lilangga sa pamamagitan ng espada ni Xiao. Biglang, nakakita si Lei Jianfang ng isang bagay, ang kanyang mukha ay nagningning sa tuwa, Shifu. Sa lilanggas na pumalit sa figure ng natitirang kaisipan, sa oras na ito ay biglang lumitaw ang mga sinaunang teksto at isang kakaibang paraan ng paglinang. Lalo pang nagulat si Lei Jianfang nang makita ang nilalaman na nakapaloob sa panimulang paraan ng paglinang. Nilawakan niya ang kanyang mga mata sa tuwa at sinabi sa nanginginig na boses, ito ang paraan ng paglinang na isinagawa ng Void Abyss Immortal Emperor sa alamat. Mahinang sumangot si Xiaowan bilang kumpirmasyon, pagkatapos ay sapilitang sinipsip ang paraan ng paglinang sa kanyang cerebral cortex bago masaksihan ni Lei Jianfang na nagulantang. Ipinikit ni Xiao Xuan ang kanyang mga mata upang maramdaman ang asensya na inilipat sa kanyang ulo habang hindi nasisiyahan na kinikiskas ang kanyang dila at palihim na bumubuntong hininga. Sayang. Ang 7-star Ancient Emperor Scripture na ito ay may kabuuang 7 tomo. Ito ay ang unang tomo lamang na makakatulong lamang sa akin na maglinang hanggang sa unang antas ng Spirit Severing. Kung gusto kong maglinang hanggang sa lubos na perpekto, kailangan ko pa ring humanap ng paraan upang mahanap ang natitirang 6 na tomo. Gayunpaman, kasama rin sa Jiaoguang Tian na ito ang lokasyon ng susunod na tomo, Keang Tian, na nasa Lion Upper Kingdom, kaya madaling mahanap. Matapos isama ang unang tomo ng paraan ng paglinang, tumingin si Xiao Xuan sa malayo, nag-iisip, sa Jiaoguang Tian ay naitala rin na sinuman na pumili na pumatay ng kanilang mga kasama sa mga guho. Bagaman makakakuha din sila ng bahagi ng mana, hindi nila mahahanap ang bakas ng iba pang mga guho hanggang sa lumitaw ang tunay na tagapagmana. Ang mga guho ay magsasara. Mukhang ang 2 tao noon ay malamang na pumili na pumatay ng kanilang mga kasama. Hinimas ni Xiaowan ang kanyang baba, nag-iisip tulad ng isang marunong na matandang lalaki, iniwan ang ganitong uri ng mana, nagtataka ako kung ano ang pinaplano ng Shouyu Yuan na immortal na emperador na iyon. Habang si Xiao Xuan ay naglalakbay sa lalaland at nag-iisip ng malalaking tanong sa buhay, nagdikit si Jianfang ng kanyang mga kamay sa isang maayos na pagbati, nagningning na parang nanalo sa loto, maligayang bati, Shifu, sa pagkuha ng mana ng immortal na emperador at ng Yaoihi Sword. Ngayon mayroon ka ng isa pang kahangahangang sandata. Medyo nagulat si Xiao Xuan sa taos-pusong pagbati ng kanyang disipulo, pagkatapos ay ngumiti siya ng may alam, heto, Jianfang. Kinuha niya ang bagong pinagsamang Qingyao Shirao Sword at itinulak ito mismo sa mga kamay ni Lei Jianfang. Pagkatapos ay ngumiti siya ng casual, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ba ito ang iyong espada? Mukha ba akong naglalaway sa mga gamit mo, Shifu? Sa sandaling sinabi ni Xiao Xuan iyon, boom. Lumitaw ang isang abiso ng sistema, na-detect na naipasa ng host ang 7-star Ancient Emperor Sutra, Xiaoguang Heaven sa disipulo. Dobleng gantimpala ng pasasalamat, nakuha ang 7-star Ancient Emperor Sutra, Keang Heaven. Si Lei Jianfang ay halos paralisado sa walang hangganang kabutihang loob ni Xiao Xuan, lumuluha. Lubos siyang naantig upang magsalita. Hawak niya ang mahalagang espada sa kanyang mga kamay, yumuko ang ulo sa pasasalamat, salamat, Shifu. Biglang, sumundot si Xiaowan ng 2 daliri mismo sa pagitan ng mga kilay ni Lei Jianfang upang itatak ang bagong paraan ng paglinang, idineklara ng walang pag-aalinlangan, ang 7-star Ancient Emperor Sutra na ito, kukunin mo rin. Nanlaki ang mga mata ni Lei Jianfang sa gulat, Shifu, gusto mo bang ipasa ang mana ng Xuan Immortal Emperor sa akin? Nagulat siya matapos makumplito ang paglipat. Nakaupo si Lei Jianfang na nakakrus ang mga binti sa lupa, nakatutok sa pag-unawa sa umiikot na asul-berdeng enerhiya na pumapalibot sa kanya. Samantala, si Xiao Xuan ay nakatutok sa kanyang screen ng system, dahil sa tulong ng host, nakuha ng disipulo ang Naoshi Sword mula sa 8 espada, top grade heaven rank. Pinarami ang gantimpala ng pasasalamat ng 5. Nakuha ang upgraded Yao Zero Sword, flawless heaven rank. Binulong ni Xiao Xuan ang impormasyon ng gantimpala sa system. Ang kanyang mukha ay nagningning sa ngiti, bumubulong sa kanyang sarili, makukuha ko pala ang Keang Heaven sa pagkakataong ito, malaking panalo. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamay, ipinatawag si Ling Shi na parang apoy, pagkatapos ay kinondensahin ito sa isang perpektong Naozi Hirao Sword.
Bulong niya sa kanyang sarili, tingnan natin kung ang maalamat na bagay na ito ay kayang talunin ng isang Dharma artifact ng immortal na emperador. Sinulyapan ni Lei Jianfang ang espada sa kamay ni Xiao at agad na natulala. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, pinagpapawisan, nagtatatal sa, Shifu, ang hawak mo rin ay ang Naozihiro sword. Itinaas ni Lei Jianfang ang espada na ibinalik lamang sa kanya ni Xiao Xuan, tuliro pa rin, nagtataka sa kanyang sarili, paano magkakaroon ng dalawang kumpletong Naoshi swords. Mas nakakagulat pa, ang nangingibabaw na espada sa kamay ni Xiao Xuan ay biglang nagbago sa isang nagliliwanag na gintong pamaypay. Casual siyang nagpamaypay sa kanyang sarili, inuulit ang sinabi niya kanina, hindi ko ba sinabi sa iyo na huminto ka sa pakikinig sa mga tsismis ng Jiang Hu? Ang mahiwagang pagbabago sa harap ng kanyang mga mata ay nagpatulala kay Lei Jianfang, sunod-sunod ang sorpresa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sumigaw siya sa pagtataka, nagbago ito sa pamaypay. Sa isang iglap, ang pamaypay ay nagbago sa isang makapangyarihang palakol. Hawak ni Xiao Xuan ang Dharma artifact ng mataas na may malabayani na hangin, pagkatapos ay nagpatuloy sa isang masigla at matatas na tono. Ang palakol na ito ay mayroong hindi bababa sa kapangyarihan ng isang perpektong sandata ng Heaven Rank. Ngayon ay malaya kung magagamit ang 18 martial arts, iyon mismo ang gusto ko. Kinuyam niya ang kanyang mga mata, nagagalak sa loob, matapos maglinang ng Yin Yang 5 Elements Body Refining Art, dapat mayroon akong bagong kaalaman sa sword daw. Sa anumang kaso, marahil mas mahusay na matuto ng ilang bagong paraan ng paglinang. Dahil sa kahangahangang pagbabago na nasaksihan niya, naramdaman ni Jianfang na nanlalabo ang kanyang isip, hawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay, nagdududa sa kanyang pag-iral, bumubulong sa kanyang sarili ng bobo, flawless heaven rank Naoshi sword. Gayon din ang top grade heaven rank. Ayon sa alamat, ito ay isang Dharma artifact na nilinis ng Shu Yuan Immortal Emperor mula sa Shaoguang. Kinontrol ni Xiao Xuan ang Naoshi sword upang bumalik sa hugis ng isang pamaypay, maayos na hawak sa kanyang kamay habang masayang nakikipag-chat sa sistema, bukod sa kakayahang magbago ng hugis, anong mga bagong function ang mayroon ng pinahusay na Naoshi sword na ito? Lumitaw kaagad ang panel ng system upang sagutin ang kanyang tanong, sa pamamagitan ng pagsasama ng sandata sa Power of the Stars, ang grado ng espada ay patuloy na maaaring tumaas. Tiningnan ni Xiaowan ang pamaypay na naglalabas ng umuusok na aura sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay masayang namumulaklak, bumubulong, kung gayon, maaari itong maging isang uri ng nagbabagong divine weapon. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay nalampasan ang Naoshi Ru. Hindi mahalaga, palitan ang pangalan sa Peerless ay ayos na. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espiritual na enerhiya na parang mga dragon at phoenix na sumasayaw kasama ang pamaypay, buong pagmamalaki na nagsasabi, sige, una, ilabas muna ang iyong mga disipulo at mga inapo sa ilalim ng kontrol ni Xiao. Ang asul-berdeng agos ng espiritual na enerhiya na parang usok ay mabilis na nagtaas ng mga katawan ng mga taong walang kakayahang maubos ang kanilang divine sense at lumipad. Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Xiao, puno ng kabayanihan. Tamang-tama lang para subukan ang puppet technique na naitala sa Shaoguang Heaven. Nagbago ang eksena patungo sa Wanfang Sect Square. Ang mga biktima ng pagkuha ng Divine Sense ay inilabas na ni Xiao Xuan at Lei Jianfang at inilagay na nakahiga ng maayos sa mga brick sa gitna ng plaza. Matapos obserbahan ang kasalukuyang sitwasyon ng lahat, nag-aalala si Lei Jianfang, Shifu, matapos masipsip ang Divine Sense ng mga taong ito, ang kanilang Sea of Consciousness ay nagtamo ng ilang pinsala. Kung hindi sila papansinin, natatakot ako na maaari silang maging mga hanggal sa hinaharap. Tiningnan sila ni Xiao Xuan nang nag-iisip at mahinahong sumang-ayon, oo. Ngunit kaagad pagkatapos yun, mabilis na nagbago ang mukha ni Xiao Xuan sa isang masayang ekspresyon. Marahan niyang binuksan ang isang gintong linya ng espiritual na enerhiya at ngumiti ng kumpiyansa, kaka-estimate lang ng Shifu na ito ang ruta ng pagpapatakbo ng kapangyarihan. Ano sa tingin mo, Lei Jianfang? Ipinagdikit ni Lei Jianfang ang kanyang mga kamay gamit ang espiritual na enerhiya at matapang na sumagot, hintayin ang disipulo na subukan. Hindi nagtagal, ang buong katawan ni Lei Jianfang ay sumabog sa isang malakas at nakakasilaw na espiritual na kapangyarihan na parang bagyo, diretso pataas.
Medyo nagulat si Lei Jianfang sa pinagmulan ng espiritual na kapangyarihan na ginamit niya. Kaya, sinulyapan niya ang kanyang guro at nagtanong sa pagtataka, hindi ba ito ang magic swallowing heaven and earth ni Tui Wu? Bakit inestima ng Shifu ang ganitong uri ng mahika? Sa oras na ito, isang bagong abiso ang lumitaw sa system screen sa isip ni Xiao Xuan. Sa pamamagitan ng gabay ng host, natutunan ng disipulo ang hindi kumpletong magic swallowing heaven and earth. Isang 7 beses na gantimpala ng pasasalamat ang ibinigay, at ang kumpletong magic devouring heaven and killing earth ay nakuha. Sinulyapan ni Xiaowan ang kanyang disipulo at kinerba ang kanyang mga labi sa kasiyahan habang pinapanatili ang kanyang tono na natural at sumagot, "Siyempre, para gamitin ito upang iligtas ang iyong mga disipulo at inapo." Matapos sagutin si Lei Jianfang, itinaas ni Xiaowan ang kanyang kamay, sumabog sa espiritual na kapangyarihan sa harap ng tuliro na mga mata ng kanyang disipulo. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga disipulo na ang spiritual sense ay naubos ng Fang sect, pinagtuunan ang espiritual na enerhiya upang pagalingin sila. Kasabay nito, bumubulong siya sa kanyang sarili, ang mahika na ito ay maaaring sumipsip ng espiritual na kapangyarihan ng iba at kahit na kontrolin ang kanilang mga isip, napakakapakipakinabang. Ang gintong enerhiya ay bumulwak mula sa kamay ni Xiao Xuan, naglalabas ng hindi mabilang na agos na parang mahiwagang gintong pana. Lumipad sila kaagad, nagmamadaling iligtas ang spiritual sense ng mga biktima na nakahiga ng walang galaw sa lupa. Sa ilalim ng impluensya ng malakas na espiritual na enerhiya na ito, unti-unting binuksan ng mga disipulo ng Wanfang sect ang kanilang mga mata. Umupo sila isa-isa, naguguluhan at nalilito, nagtataka, nasaan ako? Ano ang nangyari? Ang aking paglinang. Pakiramdam ko ay nakalusot ako. Ang sea of consciousness ko ay pakiramdam ay mas malakas kaysa dati. Nagulat si Lif Ang, "Shifu, ano ang ginawa mo sa mga taong ito?" Ngumiti ng misteryoso si Xiaowan at mahinahong sumagot, "Habang ibinabalik ko ang kanilang spiritual sense, casual ko lang na pinipino ang kanilang mga pundasyon. Hindi naman sila gaanong magaling sa simula, kaya bahagya ko silang binago." Narinig ang casual na paliwanag ng kanyang Shifu, hindi mapigilan ni Lei Jianfang na sumigaw sa kanyang puso. Napabulalas siya sa pagtataka, itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, nanlalaki ang mga mata at nakabuka ang bibig, at muling nagtanong, "Ibig mong sabihin?" Ngayon lang, kaagad na nakuha ng sigaw ni Lin Fang ang atensyon ng mga disipulo ng Wanfang sect na nagkamali ng pagkakaintindi at sumigaw ng may pasasalamat, "Niligtas ba kami ng sect leader?" "Salamat, sect leader. Sa tingin ko ay nakalusot ako." "Salamat, sect leader." Hindi na nagsalita pa si Xiao Xuan. Tumalikod siya at lumakad ng walang pakialam habang ngumingiti at nagtuturo, "Ibinibigay ko sa iyo ang natitira. Kapag naayos mo na ang mga bagay, babalik tayo sa mansyon." Si Lei Jianfang ay nanatili, napapalibutan ng mga nagmamahal na disipulo na patuloy na pumapalibot sa kanya, at sumigaw sa pagkabigo, "Shifu." Sinulyapan ni Lei Jianfang ang likod ni Xiao, bumubulong sa kanyang sarili ng tuliro, masyadong mabilis umalis si Shifu. Iyan ba ang aura ng isang maestro? Nagbago ang eksena patungo sa Shanfang Hong sect. Nagulantang si Lei Jianfang sa kahangahangang tanawin na mukhang isang palasyo sa langit mula sa malayo. Sumisigaw, "Shifu, bakit napakagastos ng Hong Mang sect? Kung ihahambing sa Hong Mang sect, ang Fang sect namin ay parang isang liblib na lambak ng bundok." Habang inoobserbahan ni Lei Jianfang, ang Hong Mang sect ngayon ay tila ganap ng nabago, na parang nakasuot ng bago at napakagandang balabal. Ngumiti si Xiao Xuan at sumagot, "Haha, hindi ito ganito dati, Jinfang. Tamang-tama ang pagdating mo." Tumalon siya mula sa kanyang lumilipad na espada at lumapag sa lupa, sinasabing misteryoso, "Naghihintay na sila sa atin." Si Lin Sei-hei ay mayroon pa rin kanyang walang hanggang estilo ng pagsamba. Itinaas niya ang kanyang kamao ng mataas at bumati ng may maliwanag na ngiti, "Xian, sa wakas ay bumalik ka na." Kaibahan sa pagiging padalos-dalos ng kanyang senior na disipulo, mahinahong ipinagdikit ng pangalawang disipulo ang kanyang kamao ng magalang at sinabi, "Nagpupugay si Muhan kay Shihan." Itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay bilang pagkilala at mahinahong nagtanong, "Paano ang pagtulong sa iyong Shi sa mga usapin ng sekta nitong mga nakaraang araw?" Si Zhu Xuan Canvi, na may maliwanag at masiglang mukha, bahagyang binuksan ang kanyang mga labi at sumagot,
napakahusay nilang gumanap. Kakausapin ko lang sana kayo tungkol sa paggawa kay Lin Zihi na elder ng 7th peak at si Sumuhan ay maaaring magbukas ng isang Dan peak upang mag-recruit ng ilang promising na disipulo upang makapasok sa Dao sa pamamagitan ng mga Pildores. Biglang lumapit si Xiaowan kay Zuan, natural na hinawakan ang kanyang mga balikat at tumugon ng may mainit at mapagmahal na boses, talaga. Mukhang ginulo ka ni Ziji sa pag-aalaga sa kanila nitong mga nakaraang araw. Ito ang nagpatuyo kay Zuan, mahiyain at nahihiya. Si Liu Mik'ar, na may masamang impresyon kay Xiao Xuan, nakita siyang hinahawakan ang kanyang Shifu at lumundag ng irritable, sumisigaw upang putulin, may gustong pag-usapan ang aking Shifu sa iyo. Umalis si Zuan ngunit hindi nakalimot na magbigay ng karagdagang pangako, pupuntahan ko ang Ancestral Hall. Darating ako mamaya. Sa tabi niya, si Lumiere na parang selosang bata ay hinayla ang kanyang Shifu at hinimok, Shifu, tara na. Sumagot si Xiaowan ng may ngiting pagkakaibigan, sige, ngunit sa kanyang puso ay isinumpa niya si Lumiere. Pagkatapos ay bumaling si Xiao Xuan sa kanyang dalawang minamahal na babaeng disipulo at inutusan, Zier, Muhan, dalhin si Jian Fang upang maranasan ang pagbabago ng Hongmang sex. Mamaya kapag bumalik kayo, gagabayan ko kayo sa inyong pagsasanay. Ang tatlong mabuting disipulo ay sumagot ng sabay-sabay, opo. Pagkalipas ng isang sandali, sa Ancestral Hall ng Hongmang Sect, lumitaw si Xiaowan na parang simoy ng hangin sa harap ng pinto, nakatayo ng matangkad at nakatingin pataas. Nakita ang masaganang aura na pumapalibot sa kanya, nag-iisip si Xiao Xuan sa katahimikan, ang enerhiya na ito. Ang Hongmang Purple Chi ay mas siksik kaysa dati. Ito siguro ang tinatawag nilang espiritual na kapangyarihan. Hindi ko inaasahan na totoo ang sinabi ng Hongmang Heavenly Book na ang pagiging isang pambansang sekta ay magpapatawag sa lahat ng Chilok na iniwan ng matandang ninuno ng Hongmang. Bukod pa rito, ang Chilok na ito ay mas nakakagulat kaysa sa akala ko. Nakakonvince na ito sa espiritual na kapangyarihan. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, biglang isang layer ng cyan aura ang sumabog ng marahas mula sa loob, dahilan para mapatalon si Xiao Xuan sa gulat at sumigaw, ito ay. Bahagyang binuksan ni Buoy ang pinto, iwinagayway ang kanyang kamay upang tanggalin ang aura na nakalutang sa harap niya, at huminga ng malalim habang nagdududa. Ubu, 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 ubu. Naguluhan si Xiao Xuan, Buoy Shizi, ano ang nangyayari? Tumangala si Bilui kay Xiao Xuan at walang kibong tumawag, Xiao Shu. Si Bi, pinagpapawisan ng gusto at mukhang pagod, hinamot ang kanyang ulo sa pagkapahiya at ipinaliwanag, hindi ko alam kung bakit biglang nagkaroon ng gulo sa espiritual na enerhiya ang Ancestral Hall. Maraming disipulo na dumaraan ang nasugatan. Ikinwento sa akin ni Shifu na bantayan ang lugar na ito at subukang lutisin ang problema. Nagtanong-tanong ako at sa wakas ay nakakita ako ng isang senior upang tumulong. Habang sinasabi ito, itinuro ni Bori ang unahan at sumigaw sa sorpresa, buti na lang at nandito siya. Sa likod ni Xiao Xuan, isang matandang lalaki na bahagyang kuba, nakasuot ng orange na toast robe, nakatayo, hawak ang isang tungkod at nagtanong, Xuan Zhao mula sa Nani Sect ay nandito. Kayo ba ang mga gustong imbitahan ng matandang ito upang tumulong? Sinulyapan ni Xiaowan ang matandang lalaki at bumubulong, inuulit, Wuan Xiao mula sa Nani Sect. Nagliwanag ang mga mata ni Bi at masaya niyang sinabi, tama. Xiao Shu, kilala mo rin siya. Narinig ko na mag-isa niyang nilipol ang buong Luyon Sect at malapit na siyang maging spirit severing expert. Ginastos ko ang lahat ng aking ipon upang imbitahan siya dito. Biglang bumaling si Xiao Xuan sa kanyang inosenteng disipulo. Inabot ang kanyang kamay at kinumo ang kanyang ulo. Nagtatanong, sinabi mo ba sa iyong Shi ang tungkol sa ngayon, pati na rin ang araw na nagkita kayo sa Luyon City? Oh, hindi naintindihan ni Bai Lui ang biglaang paggalaw ni Xiao ngunit sumagot ng taos puso, opo, sinabi sa akin ni Shifu na magkakaroon ng pagkakataong magsanay. Bakit mo kinakamot ang ulo ko, Shishu? Ngumiti si Xiao Xuan at sinabi, wala. Sa tingin ko ay medyo cute ka lang. Lalo pang naguluhan si Bori at sumigaw sa sorpresa, bilog na mata, ha? Bigla, ang matandang lalaki na nagpakilalang Xuan Xiao mula sa Nanli Sect ay malakas na ipinukpok ang kanyang tungkod sa lupa. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Sumisigaw,
alam niyo ba kung gaano kahalaga ang oras ko, gayunpaman nakatayo pa rin kayo dito at nag-iingay. Nagulat si B at tumalikod. Sa wakas ay nalaala ni B ang kagalang-galang na eksperto na ginugol niya ang napakaraming pagsisikap at pera upang imbitahan. Nagmadali siyang lumapit upang suportahan ang likod ng matandang lalaki, pilit na ngumiti at magalang na kinawayan, "Patawarin mo ako, kagalang-galang na eksperto, pakiusap, dito po." Mukhang hindi nasisiyahan ng matandang maestro, malamig na huminga ngunit sa pilitang sumunod. Sa sandaling tumapak siya sa ancestral hall, nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki. Sinalubong siya ng mga patong-patong na siksik na Asherling Chi na umiikot sa lahat ng dako. Gumalaw sila at umikot ng tuloy-tuloy, nakakagulat at nagpapasaya sa matandang lalaki. Ang matandang maestro ay parang nanalo ng loto na pinayagan siyang makapasok dito. Nanlalaki ang mga mata, sumigaw. Siya sa loob, santo, ang espiritual na kapangyarihan na ito ay napakadalisay. Nasa ibang antas ito kumpara sa normal na Ling Chi. Naglakad sa alpombra na patungo sa loob, pakiramdam niya ay nawawala siya sa isang karagatan ng Asher Chi. Ang espiritual na Chi ay parang tuloy-tuloy na umaalulong na alon, maganda na sumasayaw ng walang katapusan. Iniunat niya ang kanyang mga braso na parang gustong yakapin ang lahat at bumubulong sa kanyang sarili nang hindi makapaniwala, anong klaseng swerte ang nadatnan ng sektang ito. Paano magkakaroon ng ancestral hall ng ganitong konsentradong pagsabog ng espiritual na Chi? Nawawala sa pag-iisip sandali, ang matandang maestro ay ngumiti ng madilim, bumubulong sa kanyang sarili. Kung masipsip ko ang lahat ng espiritual na kapangyarihan na ito sa isang iglap, sigurado akong makakalusot ako sa Golden Core sa isang subok. Heck, marahil maging Nent Soul. Hindi nakita ni B. Louie ang mapanlinlang na ekspresyon ng matandang lalaki at nagtanong ng may inosenteng ngiti. Puno ng pag-asa, "Maestro, may paraan ba kayo upang malutas ang problema dito?" Nakatayo si Xiaowan sa likod, walang sinasabi, palihim na naghihintay na makita kung anong panlilinlang ang gagawin ng peking ito. Ang matandang lalaki ay tumalikod at nagkunwari na mukhang stressed. Sabi niya, "Ang problema dito ay hindi simple. Kailangan kong gamitin ang aking lifebound Dharma artifact. Doble ang presyo." Nahulog ang mukha ni B na parang dumpling sa kumukulong tubig. Nagtatatal siya, pero wala akong ganoong kalaking pera. Medyo naiinis si Xiao Xuan sa sakam na hinihingi ng matandang lalaki ngunit pinanatili ang hitsura na wala siyang pakialam. Ipinukpok niya ang kanyang pamaypay sa kanyang dibdib at nagkunwari na sumang-ayon, "Ayos lang." Pagkatapos ay iniharap niya ang pamaypay sa matandang lalaki at buong kabutihang loob na sinabi, "Gusto ko talagang makita ang mga pamamaraan ng maestro. Kung matagumpay na malulutas ng maestro ang problema, magbabayad ako ng karagdagang bayad, walang problema." Narinig na napakadali niyang natugunan ang kanyang hiling, ipinikit ng matandang maestro ang kanyang mga mata at umarte ng mapagmataas, "Dahil napakabukas palad mo, hindi kita pahihirapan." Ngunit sa kanyang puso ay palihim siyang nagagalak at nangungutya, anong hanggal na taba at masarap na tupa. Kasabay nito, kinuha niya ang isang kulay orange na treasure pouch. Ito ay isang storage-type Dharma artifact na ginagamit upang mangolekta ng espiritual na kapangyarihan, isang Ling Chi storage pouch sa maikli. Bahagyang bumukas ang pouch at agad na nagsimulang sumipsip ng magulong espiritual na kapangyarihan. Maligayang itinaas ng matandang lalaki ang pouch sa kanyang ulo, binuksan ang kanyang bibig ng malaki hanggat maaari, at sabik na sumigaw sa kanyang sarili, "Sa pagkakataong ito, yayaman ako. Haha, napakaraming mataas na kalidad na purong espiritual na kapangyarihan, lahat ay akin." Ang espiritual na kapangyarihan ay bumuhos sa pouch ng higit pa, dahilan para ito ay lumaki ng husto, ngunit ang matandang lalaki ay hindi pa rin nasisiyahan, matigas na kumukuha ng higit pa at higit pa. Sa sandaling ito, ang Ling Chi storage pouch sa kamay ng matandang lalaki ay hindi na makatiis sa labis na presyon ng espiritual na kapangyarihan at nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagpunit. Sa espasyo, ang tunog ng hangin na umuugong na parang isang butas na lobo ay malinaw na naririnig. Naramdaman ang isang hindi inaasahang variable na nagaganap sa itaas niya, nanlaki ang mga mata ng matandang maestro sa takot. Umagos ang pawis na parang ulan habang bumubulong sa kanyang sarili, Malapit nang sumabog ang Ling Chi storage pouch.
Bago pa siya makaisip ng anuman, boom! Sumabog ang Lingchi storage pouch sa maliliit na piraso, at ang mga manggas ng damit ng matandang lalaki ay napunit din ng puwersa ng pagsabog. Ang inilabas na magulong espiritual na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng dako. Walang ibang paraan, kailangan ko lang sipsipin ang espiritual na enerhiya na ito muna. Habang kinakalkala sa kanyang ulo, pinagsama ng matandang maestro ang kanyang 4 na daliri, nagpa siya na direktang sipsipin ang espiritual na kapangyarihan habang dahan-dahan itong inilipat sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, abnormal na nanlalaki ang mga mata ng matandang lalaki. Ang mga daluyan ng dugo ay pumuno sa kanyang mga eyeball habang sumisigaw siya sa takot, ano ito? Hindi ito espiritual na kapangyarihan. Ang enerhiya na ito ay lumawak ng 12-dosenang beses matapos pumasok sa aking dantiya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na patuloy na lunukan ang espiritual na enerhiya at sumigaw sa takot sa kanyang puso, masama ito. Kung magpapatuloy ito, sisubog ako at mamamatay. Nakita ang Asher aura na unti-unting kumukupas, tuwang-tuwa si Bori, bumantong hininga at sumigaw, wow! Bahagyang bumaba ang magulong kapangyarihan. Tulad ng inaasahan sa isang maestro, ngunit hindi niya napansin ang sakit at pagkadismaya na nararanasan ng matandang lalaki, ni hindi niya narinig ang mahina at malungkot na iyak ng matandang lalaki. Ang katawan ng matandang maestro ay lumobo na parang tambol, at ang mga ugat ay pumuno sa kanyang mukha. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parang poloka, sinamahan ng pagod na pahinga, iligtas mo ako. Sa sandaling ito, bahagyang narinig ni Boari ang iyak ng tulong ng matandang lalaki at nanlaki ang kanyang mga mata sa sorpresa, nagtatanong, ha? Iligtas ka, maestro, humihingi ka ba ng tulong? Tiningnan ni Xiao Xuan ang matandang maestro at hindi mapigilan ang pagtawa na nakatakas sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay hindi na niya ito kinaya at sumabog sa tawa, haha. Nakita ni Xiao Xuan na itinaas ang kanyang kamay upang kunin pabalik ang espiritual na kapangyarihan mula sa matandang maestro. Walang kibong nagtanong si Bori, Shisho, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Xiao Xuan ng may pagkaseryoso, kung hindi ako kumilos, baka sumabog ang iyong maestro at naging tumpok ng karne. Ibinuwal ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, unti-unting binawi ang espiritual na kapangyarihan mula sa matandang lalaki habang misteryosong nakangiti sa kanyang sarili, buti na lang at nakakolekta ako ng isang set ng Heaven Devouring Earth Consuming Technique sa biyaheng ito, na maaari kong gamitin ngayon. Sa tulong ni Xiao Xuan, unti-unting bumalik sa normal ang katawan ng matandang maestro. Kakabalik lang mula sa bingit ng kamatayan, lumuhad ang matandang lalaki sa lupa sa gulat. Yumuko siya kay Xiao Xuan at sinabi ng may ginhawa na iligtas. Oo, tama. Tinapakan lang ni Xiao Xuan ang lalaki dahilan para siya ay mapasalampak sa lupa. Pagkatapos, casual ngunit medyo galit, kaya, bakit hindi kita nakitang iwinawagayway ang iyong kamay at ginagamit ang iyong espiritual na kapangyarihan, ha? Nagsimulang magtatal ang matandang lalaki, ikaw. Ano ang gusto mo? Tiningnan siya ni Xiao Xuan ng masama at bumulalas. Ang gusto ko ay depende sa kung gaano ka kasincere, body. Ilabas mo, ano ang ginagawa mo sa paglusob sa ating Hongmang sect? Ano ang laro mo? Ang matandang tusong lalaki ay nagpakita ng kanyang pinakamatatakot na mukha at mabilis na naglabas ng kanyang sikreto, magsasalita ako. Magsasalita ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Pasensya na, bulag ako at niloko ko kayo lahat. Hindi ako si Xuan Yao mula sa Nanlei sect. Ang tunay kong pangalan ay Kang. Nagpapanggap lang ako na siya para manloko ng pera. Ang pag-amin ni Zhang Zan ay tumama kay B na parang martilyo sa mukha. Ang lahat ng pag-asa at tiwala na mayroon siya ay nawala. Nakatayo lang siya doon, nanlalaki ang mga mata, sumisigaw, ano? Nagwagayway lang ng kamay si Xiao Xuan at poof. Ang walang porma na espada ay nagbago mula sa isang pamaypay tungo sa isang nakakatakot na kutsilyo. Ngumiti siya ng may banta at sinabi, iyan lang ba ang sinseridad mo, Grandmaster? Ang mahirap kong puso ay nasira matapos maloko. Siguro kailangan ko lang putulin ang isa sa iyong mga binti bilang kabayaran. Nakita ni Zangan si Xiao Xuan na lumalapit na may kutsilyo at tuluyan nang nawalan ng kontrol. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang isang bag ng mga nakaw na bagay sa dalawang kamay, nagmamakaawa, sincere ako. Ito ang lahat ng aking ari-arian sa mundo.
Pakiusap, immortal na maestro, tanggapin mo ito. Sa sandaling iyon, may lumapit mula sa likod at sinabi, Zuan, ang Heavenly Maiden ay nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata na may kaunting pangamba, nakababatang kapatid, pero paano kung masira mo ang aking disipulo? Naglalaro si Xiaowan sa bag ng mga nakaw na bagay at ngumiti, Shi, nagkakamali ka. Inaalis ko lang ang kasamaan at korupsyon. Bukod pa rito, sinabi mo sa akin na pumunta dito, hindi ba? Hindi ba yun para magbigay ng halimbawa sa ating apo? Narinig ang pabirong pagkakaintindi ni Xiaoshuan, nagmadaling ipinaliwanag ni Zuan ng mahigpit, sinabi ko sa iyo na pumunta dito upang sipsipin ang kilak dito, hindi tulad ng sinabi mo. Tiningnan ni Xiaowan ang kanyang senior na kapatid na babae na balisa at matapat na hitsura at naramdaman itong medyo cute. Nagtanong siya ng may maliwanag ng ngiti, ganoon ba? Inunat ni Zuan ang kanyang kamay, inactivate ang kanyang espiritual na enerhiya upang bumuo ng isang lubod na bumalot sa katawan ni Zhang at kasabay nito ay sinabi, kukunin ko rin ang taong ito para sa aking nakababatang kapatid. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki sa takot at sumigaw, mali ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Matapos ibigay si Zhang Son kay Bori para sa pagtatapon, bumaling si Zhu Zuan kay Xiaoshuan at komandat ng mapaglaro, ito ang lahat ng mga pagkakataon ng Hang Sect. Nasipsap ko na ang aking bahagi matapos sumabog ang kilok, at ang natitira ay sa iyo. Masayang sinabi ni Xiaoshuan, kung gayon, hindi ako magiging magalang pa. Pagkatapos ay umupo siya na nakakrus ang mga binti sa lupa, sinisimula ng proseso ng pagsipsip ng Hongmang Purple Energy habang sumusunod sa kanyang maestro papalabas. Si Bo Ari ay hindi pa rin masaya sa kanyang puso, patuloy na nagrereklamo, Maestro, kung alam mo na pagkakataon ito noon, bakit hindi mo sinipsip ang iyong sarili at pinabantayan mo ako? Direktang tumingin si Zuan sa unahan, tahimik na lumalakad ng malamig. Habang dahan daw ang lumalakad, bigla siyang huminto, mukhang nawawala sa pag-iisip. Ang kapangyarihan ng kilok, ang kapangyarihan ay higit pa sa espiritual na kapangyarihan, ngunit kung ang cultivator ay walang kakayahang digestin ito ay sayang lang. Naalala niya ang kapangyarihan ng kilok. Noong bago, kinailangan niya ng isang buong taon upang temperahin ang mga Violet Twin Swords gamit ang Hongmang Purple Cheat. Naalala ni Zuan ang malakas na espiritual na kapangyarihan na ginamit ni Xiaowan sa loob ng Ancestral Hall, at isang mahirap na pag-iisip ang bumangon sa kanyang puso, matapos umalis si Shidi sa Daqinggu, tiyak na nagkaroon ng bagong tagumpay. Ngayon lang, nakita ko siyang humawak sa kapangyarihan ng kilok halos na parang nagsusulat. Bigla, ibinaling niya ang kanyang mukha, nagpakita ng isang banayad ng ngiti at kinumo si Bori sa balikat, sinasabing isang salita ng walang simula o katapusan, ang bawat isa ay may sariling pagkakataon, dahilan para ang maliit na bata ay magmukhang blanko at hindi maintindihan ang anuman. Hindi, ginawa ni Zuan si Xiaowan bilang kanyang layunin na pagsisikapan at lihim na nagpasya na kailangan niyang mahawakan ng mahigpit, kung hindi, maiiwan siya ng kanyang nakababatang kapatid. Nagbago ang eksena patungo sa first pick. Biglang nagdilim ang langit, at ang kidlat ay kumukulo sa paligid ng bundok. Biglang isang malakas na lightning tribulation na nagliliyab ng maliwanag ang bumagsak mula sa itaas, patungo mismo sa Ancestral Hall ng Hongmang Sect na naglalabas ng isang nakakatakot na gintong enerhiya na nagliliwanag ng maliwanag sa isang direksyon. Patuloy na bumababa ang kidlat, hinahawakan ang sariling aura sa katawan ni Xiaoshuan, gumagawa ng isang matinis na tunog. Kinakalkula ni Xiaoshuan sa kanyang isip ang ikasampung lightning tribulation. Ipinaghahanda niya ang kanyang sarili upang tiisin ang bawat alon ng heavenly tribulation na patuloy na bumababa. Bagaman hindi masyadong komportable, masaya pa ring ngumiti si Xiaoshuan, bumubulong, sa wakas ay dumating na ang huling soul formation tribulation. Hindi madaling puna ng walang hanggang hukay ng dantayon na ito. Naramdaman ni Xiaoshuan ang bawat alon ng lightning tribulation na pumapasok sa kanyang dantayon at naisip niya sa kanyang sarili. Ang pagbasag ng core sa soul formation ay isang proseso na dapat pagdaanan ng bawat cultivator bago maabot ang kaluluwa ni Nathan. Sa prosesong ito, ang pagbabago ng golden core ay magdudulot ng lightning tribulation. Gusto ng langit at lupa na bumuo ng isang kaluluwa kaya kailangan nilang sipsipin ang kapangyarihan ng lightning tribulation na ibinaba ng heavenly tribulation.
Sinasabing ang kapangyarihan ng lightning tribulation ay isa ring uri ng power of Shylock. Ang kapangyarihan ng normal na lightning tribulation ay proporsyonal sa lakas ng golden core. Kung mas malakas ang golden core na pinatigas, mas malakas ang lightning tribulation na akitin nito kapag sinira nito ang core. Pinagsama ni Xiaowan ang kanyang 4 na daliri, kinerbo ang kanyang mga labi at ngumiti ng kontento, pagkatapos ay palihim na pinuri ang kanyang sarili. Immortal Chong Yiling ay kilala bilang pinakamalakas na cultivator ng una niyang binuo ang kaluluwa. Tiniis lamang niya ang 5 lightning tribulations, kaya hindi masyadong malaki ang pagtawag ko sa aking sarili na pinakamalakas na soul formation cultivator, hindi ba? Tinitigan ng mga alon ng kidlat na sumusunod sa isa't isa, medyo nagulat si Xiao Xuan at sumigaw, ang ika-10 lightning tribulation. Hindi ko pa narinig na ganoon karami sa kasaysayan. Hindi roon nagtatapos, isang napakalakas na lightning tribulation sa anyo ng isang makapangyarihang divine dragon ang dahan-daang bumababa. Tuwang-tuwa si Xiao Xuan sa kanyang puso, dumarating pa. Bukod pa rito, ang malawak na dantian ni Xiao ay lubhang nagugutom din sa oras na ito, kaya't ang pagtaas ng bilang ng lightning tribulations ay nagdagdag lamang sa kanyang interes. Naisip lang ang pagbuo ng isang Nant Soul na lampas sa 10 tribulations, oo, medyo nagiging menipi na ako rito, sabi niya, inabot ang kamay, sabik na sipsipin pa ang mas maraming lightning tribulations. Sige, sige, nakatingin si Zuan Tano sa tuktok ng first pick, sumisigaw ng hindi makapaniwala, narinig ko, kahit ang dating Shu Yuan Immortal Emperor ay mayroon lamang na End Soul na may 10th lightning tribulations. Sa tabi niya, napanganga si Lei Jianfang sa nakita niya, tuliro, na may 12 ng makapangyarihang lightning dragons na patungo kay Ancestor Xiao ng sabay-sabay. Nanginginig ang boses ni Zuan sa pagtataka at pagkalito, ikaw, isang Immortal Emperor level genius ang malapit ng isilang sa ating Hongmang sect. Nag-ingay ang langit, at pagkatapos ng ilang sandali ng frozen na katahimikan, sa wakas ay nagsalita si Lei Jianfang, iyan na ang ika-20. Lightning tribulation. Nagulantang siya sa nakita niya, nanlalaki ang mga mata at nakabuka ang bibig. Ang antas ng kapangyarihan ng kidlat na ito, malayo ito sa tribulation para sa pagbuo ng isang na End Soul, tama ba, Shifu? Maaari bang malapit nang bumuo si Ancestor Xiao ng isang Nant Soul na may 100 lightning tribulations? Ang lahat sa Hang Sect, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay tuliro. Nakatitig sa 7th peak kung saan maraming lightning tribulations ang nagtitipon ng sabay-sabay. Hindi kalayuan, ang Heavenly Dao lightning tribulation ay tumatakbo para sa kanyang buhay sa gulat. Nagalit ito, bumubulong, ano ang bagay na ito? Hindi ko mapatay gaano man karami ang aking saksakin. Nakaubos na ako, kailangang tumakbo, kailangang tumakbo. Pagkalipas ng isang sandali, natapos ang proseso ng pagbasag ng core at pagbuo ng na-End Soul. Itinulak ni Xiao Xuan ang mga pinto ng Ancestral Hall at lumabas. Sa sandaling nakita siya, pinagdikit ni Zuan at Lei Jianfang ang kanilang mga kamao at masayang sinabi, maligayang bati, nakababatang kapatid. Maligayang bati, Shifu, sa pagbuo ng isang Nant Soul na may 100 tribulations. Nakita ang kanilang mga mukha, nagulat si Xiaowan at nagtanong, nandito kayong dalawa na nagbabantay ng Dharma para sa akin. Nakatayo ba kayo dito buong gabi? Itinuring ni Zuan ang paglusot ni Xiao sa 100 tribulation bilang isang pangunahing kaganapan para sa sekta at masayang idiniin. Ito ang sandali na nasasaksihan ng ating Hongmang sect ang pagsilang ng 100 tribulation and soul. Bilang sect leader, paano ako mawawala? Pagkatapos ay naging seryoso ang ekspresyon ni Zuan, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Sa totoo lang, may gusto akong itanong sa iyo, nakababatang kapatid. Nagbago ang eksena sa isang desyertong kagubatan. Nakatayo si Xiao Xuan na nakaharap kay Zuan, dahan-daang kinumpirma, Shi, ikaw ba ay mula sa Lion Upper Kingdom at anak pa ng pamilyang Zhu, ang unang dakilang angkan at ang pinuno ng Lion Upper Kingdom? Ipinikit ni Zuan ang kanyang mga mata at bamhantong hininga, sumasagot, tama. Sinimulan niyang isalaysay ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa Hongmang sect ay dahil iniligtas ako ni Zhang Shikyung nang ako ay naglalakbay sa Great Shin. Dahil wala akong ibang pupuntahan, sumunod ako kay Zhang Shikong sa Hongmang sect.
Naaalala pa niya ang imahe sa harap ng gate ng sekta nang sinabi ni Zhang sa kanya ng buong pagmamahal, mula ngayon, ang lugar na ito ang iyong tahanan, Yuan. Nagtataka si Xiao Xuan, hindi ka ba hinanap ng iyong pamilya sa lahat ng mga taong ito? Malungkot na tumingin si Zuan at mahinang sumagot, hindi nila ako mahahanap. Ang kanyang boses ay sumama sa hangin, ang dahilan kung bakit ako umalis sa Zhou clan sa simula ay dahil niloko ako ng aking pangalawang tiyuhin at dinala ako sa labas ng suburb. Kung hindi dahil sa tulong ni Zhang Sheikh XS, natatakot ako na namatay na ako sa tiyan ng isang ligaw na hayop. Matapos pakinggan ang malungkot na kwento ni Zuan, medyo nalungkot si Xiao Xuan at naisip, kaya pala, ganoon ang nakaraan ni Shi. Nagpatuloy si Zuan na may di mapakali na tingin at sinabi ng direkta, kamakailan, nahanap ako ng Zhou clan at hiniling sa akin na bumalik upang pakasalan ang emperador ng Lion Upper Kingdom. Naramdaman ni Xiaowan ang kawalang katarungan para sa kanya at hindi niya matanggap. Matapos kang baliwalain sa loob ng maraming taon, ngayon gusto kanilang gamitin para sa isang political marriage. Kapag pumunta ako sa Lion Upper Kingdom upang lumahok sa National Fortune Battle, tiyak na gagawa ako ng malaking gulo para sa iyo, sabi ni Zuan na may matatag na ekspresyon, hindi kita guguluhin sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito na bumalik ako, gusto kong gumawa ng malaking gulo. Sa kabila ng sinabi niyang iyon, nag-aalala pa rin siya sa Hongmang sect kaya't binaba niya ang kanyang boses at humingi ng tulong, higit sa 3 buwan pa bago magsimula ang National Fortune War. Maglalakbay ako at pagkatapos ay babalik. Sa panahong ito, gusto ko ring hilingin kay Shi Jody na tulungan akong alagaan ang Hang sect. Hindi inaasahan, ipinukpok ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay sa kanyang kamay ng may sigasig at iminungkahi, kung gayon, bakit hindi tayo magkasama? Bago magsimula ang National Fortune War, pupunta rin kami ni Jinfang sa Lion Upper Kingdom upang maghanda ng ilang bagay, kaya't magsimula tayo ng gulo ng magkasama. Nag-aalalang tanong ni Zuan, paano naman ang Hongmang sect? Sumagot si Xiao Xuan ng walang pag-aalinlangan, hindi ba ayos na ipasa ito kay Jiang Sheikh Zhang? Stabil na ba ang kanyang pinsala? Buti na lang, lubos siyang pamilyar sa trabahong ito. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Hongmang sect, casual siyang nagdidilig ng mga bulaklak at bumahing ng malakas. Inabot niya ang kamay at pinunasan ang kanyang ilong, nakaramdam ng pagkabahala at sinabi, bakit may masamang pakiramdam ako? Nagbago ang eksena sa labas ng Longmen City. Dumagsa ang mga tao sa isang napakasiglang tanawin. Sa oras na ito, si Xiaowan at ang iba pa ay naruroon din sa gate ng lungsod. Iwinagayway niya ang kanyang pamaypay ng tahimik, tinitingnan ang paligid at napansin, ito ang Longmen City na matatagpuan sa hangganan ng Great Qin. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang ipinaliwanag kay Zuan at Lai Jianfang kung bakit sila naruroon. Ang Great Qin ay malayo sa Lion Upper Kingdom, at maraming kaharian sa pagitan. Upang mapanatili ang ganoong kalayong teleportation formation, maaari lamang itong iset up ng Great Qin sa isang lugar tulad ng Longmen City. Kung gusto mong makarating sa Longyan Upper Kingdom ng mabilis hanggat maaari, kailangan mong humiram ng ganitong kalaking teleportation. Tinuro ni Xiaowan ang unahan at sabik na hinimok, fair na. Hiniling ko na kay Shinga na ipaalam sa City Lord ng Longmen. Tiyak na naghihintay na siya sa atin sa gate ng lungsod. Si Chung Lingdain at Yafan ay sasama kay Xing Yui sa oras na iyon. Habang papalapit sila sa gate ng lungsod, nakita nila ang isang lalaki na nakadamit ng elegante at 2 attendant na nakatayo, naghihintay. Nakita ang pagdating ni Xiao Xuan at ng kanyang grupo, pinagdikit ng lalaki ang kanyang mga kamao at nagpugay, ako si Jiang Haing, ang City Lord ng Longmen. Pakiusap, magpugay kayo sa National Preceptor. Upang maiwasan ang pag-aksaya ng oras ng bawat isa, diretsahan si Xiao Xuan, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Tiyak na naipaalam na sa inyo ng inyong kamahalan, tama. Naghihintay kami dito upang kumpiskahin ang teleportation formation ng Longmen City. Narinig ang tungkol sa teleportation formation, namula ang mukha ni Zhang Haming at naguluhan. Nagulat siya sa isang mapait at nag-aalinlangan na boses, nag-uulat po sa National Preceptor. Ang aming teleportation formation mula sa Longmen City patungong Lion Upper Kingdom ay maaari lamang gamitin 2 beses sa isang taon. Ngayon, naalala niya ang mayabang na pag-uugali ng Longyan Upper Kingdom Princess at nagpatuloy. Ngayon,
hindi lamang kinuha ang teleportation array ng Princess Yelan ng Lion Upper Kingdom, kundi pati na rin ang aking simpleng tirahan ay sinakop niya. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya ngunit talagang hindi ko magawa na saktan ang isang prinsesa mula sa Upper Kingdom. Nagulat si Xiao Xuan sa pagbubunyag ni Zhang Haiming ngunit kalmado siyang nagtanong pa, ang pagkuha ng teleportation array. Mayroon bang mahalagang bagay? Sinabi mo ba sa prinsesa na mayroon kaming mahalagang negosyo sa Lion Upper Kingdom? Narinig ang kanyang tanong, muling bumantong hininga si Zhang Haiming, nagtatal, mabuti, hindi siya naglakas loob na tumingin ng direkta kay Xiao Xuan, sa halip ay ibinaba ang kanyang tingin ng mahiyain, tapat na isinasalaysay ang mga salita ng prinsesa, sinabi ni Princess Yelan na pagod na siya matapos maglakbay dito sa pamamagitan ng lumilipad na mga karwahe at gustong gamitin ang teleportation array. Ipinagbigay alam ko rin sa kanya na ang National Preceptor ay lalahok sa National Fortune War, ngunit sinabi ng prinsesa na ito ay isang 6th-rank kingdom lamang, kung sasali man o hindi ay walang kabuluhan at sayang lang sa resources ng Long Upper Kingdom. Ang mga mapagmataas at nagpapawalang halaga na salita mula sa hindi nakikitang prinsesa ay agad na nagpadilim sa mukha ni Xiao Xuan. Naiinis, ibinaluktot niya ang papel na pamaypay sa kanyang kamay, tiningnan si Zhang Haiming at ikaniling ang kanyang baba, dalhin mo kami para makilala siya. Makalipas ang ilang sandali, sa mansyon ng City Lord ng Longmen, isang array formation barrier ang inilagay sa harap ng tirahan. Kinailangan ni Zhang Haiying na tumayo ng mahinahon sa labas, nakatupi ang mga kamay upang ipaalam ang kanyang kahilingan sa mga subordinate na nakatayo sa loob. Umaasa sa prestihiyo ng Lion Upper Kingdom, ang taong ito ay hindi man lang nag-abalang magulat ngunit iwinagayway ang kanyang kamay ng walang pakialam, ang prinsesa ay hindi tumatanggap ng mga bisita ngayon. Pakiusap, umalis na kayo. Bagaman medyo naiinis si Xiao Xuan sa bastos na pag-uugali ng gwardya, pinanatili pa rin niya ang kanyang pagiging kalmado, binaba ang kanyang boses at naging magalang, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay sa prinsesa. Pakiusap, pahintulutan niyo kaming makadaan. Nakamo ng gwardya ang kanyang tainga, sumulyap kay Xiao Xuan at sa iba pa ng may ngisi. Sumasagot ng may boses na puno ng paghamak, mga taga-Great Qin, tama. Sinabi na ng prinsesa, walang mga taga-Great Qin o aso ang pinapayagan sa loob. Ikinumpara sa isang aso, si Zhang Haiming ay hindi lamang hindi nakaramdam ng pagkapuot o galit, bagkus ay nagpakita ng takot at resigned na ekspresyon, bumaling kay Xiao Xuan upang ipaliwanag ng mahinang boses, ito, simula nang dumating si Princess Yelan, naglagay siya ng isang harang sa mansyon ng City Lord. Kung walang pahintulot niya, hindi ako makakapasok. National Preceptor, ano sa tingin mo? Ang matandang City Lord ay nagpaliwanag ng may pag-aalala, umaasa na mapagtanto ni Xiao Xuan ang hirap at umatras. Nagdilim ang mukha ni Xiao Xuan. Wala siyang sinabi ngunit banayad na iniabot ang kanyang kamay upang subukan ang harang. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang makapangyarihang Qing Wuang Sword at sinabi sa malamig na boses, ang prinsesa ng Upper Kingdom na ito ay mayroon talagang maraming impluensya. Nakita ito, sumigaw ang gwardya sa takot, ano ang gusto mong gawin? Si Jin Haiming ay pantay na natatakot. Inabot niya ang kamay upang pigilan si Xiao Xuan, sumisigaw ng malakas, National Preceptor, Your Excellency. Ang matandang lalaki ay bumubulong sa kanyang sarili sa gulat, ito ay isang depensibong porma sayon na ibinigay kay Princess Yan ng Emperador ng Lion Upper Kingdom. Hindi ito masisira ng ganoon kadali. Kung galitin natin ang prinsesa dahil dito, tapos na tayo. Ngunit huli na, sa isang iglap, ang harang sa harap nila ay nahati sa dalawa ng espada ni Xiao Xuan. Ang galaw ay napakabilis, napakadelikado, kaya't nanlaki ang mga mata ng gwardya sa gulat at sumigaw, Si Zhang Haiming ay nakatayo ring tuliro, nagtatatal, nasira. Ganoon lang, seryoso, habang ibinalik na ni Xiao Xuan ang Qing Wuang Sword sa karaniwan nitong pamaypay na anyo, sumigaw ang gwardya sa takot. Nagmamadaling tumalikod at tumakbo sa loob, sabik na magulat sa prinsesa. Si Xiaowan, pinapaypayan ang kanyang sarili ng pamaypay, naglakad ng mayabang sa loob. Habang nagbibigay din ng isang perpektong makatwirang dahilan, Princess Yelan ay nagkulong sa sarili sa malawak na liwanag ng araw. Nag-aalala kami sa kanyang kaligtasan at kailangan naming pumasok at suriin.
Ang kanyang hindi autorisadong pagkilos ay nagpatalon kay Haiming sa takot. Sa loob ng mansyon ng City Lord, umalangaw ang tunog ng paghampas. Isang ginulo na babae na nagngangalang Shi Wuang ang tumatanggap ng tuloy-tuloy na hagupit sa kanyang mga binti habang mabigat na humihinga sa pagod. Pinagtiisan pa rin niya ang kanyang mga bisig at sinubukan na hawakan ang dalawang baras sa magkabilang gilid ng kanyang mga binti, hinihila ang bawat mabibigat na hakbang. Isang babae na nakasuot ng marangal na kulay lila na damit ang nakaupo ng casual na nakakross ang mga binti sa karwahe. Patuloy na hinahagupit ang babae na humihila sa karwahe na parang kabayo, sumisigaw ng malakas, "Gumana ka ng mas mabilis. Anong silbi mo? Hindi ka man lang makahila ng maayos ng karwahe." Ang malupit na babaeng ito na nasisiyahan sa pagpapahirap sa iba ay walang iba kundi si Princess Yelan ng Longyan Upper Kingdom, si Jilin. Sa sandaling ito, ang gwardya sa labas ay mabilis na pumasok, nag-uulat ng madalin, "Prinsesa, masama ito, prinsesa." Bago pa man matapos ang kanyang ulat, isang hagupit ang lumipad mula sa malayo, tumama ng husto sa kanyang mukha, sinamahan ng mapagmataas at galit na tono ng malupit na prinsesa, "Sino ang nagpahintulot sa iyo na magsalita?" Dahilan para dumura siya ng dugo, sumigaw siya sa sakit, "Ah!" Pagkatapos ay lumuhad siya sa takot, nagpatira pa at sinabi, "Opo." Ang nangyari ay nakita ni Xiao Xuan at ng iba pa. Napasimangot siya at sinabi ng may pagkadismaya, "Masyado namang nambubuli ang prinsesa na ito." Hindi pinansin ni Sheila ng mga bagong dating at nagpatuloy sa paghagupit kay Shiwang ng mas mabilis habang ang babaeng ito, kahit sa sakit, ay tiniis ito ng walang pagtutol. Pagkatapos ay tiningnan ni Xiaowan ang karwahe at ang taong humihila nito. Palihim na nagkomento sa kanyang puso, ang karwahe ay purong ginto, hindi bababa sa 10,000 pounds. Kahit ang mga core formation cultivators ay hindi makahila nito. Ang babaeng ito ay tila walang anumang paglinang, gayunpaman magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang katawan upang hilahin ito, likas na divine power. Ang biglaang sigaw ni Shiwangs ang nagputol sa mga iniisip ni Xiao. Tumayo si Jilin na may isang kamay sa kanyang balakang at ang isa ay malakas na humagupit sa likod ng babae sa harap, sumisigaw ng malakas at nagagalit, "Ulilang alipin, bakit hindi ka magmadali at lumuhad para maging patungan ng paa?" Pinahinto ni Shushuang ang karwahe, pumunta sa gilid ng karwahe, lumuhad sa lupa, nagkayam ng mga ngipin at sinabi, "Sumusunod ang lingkod na ito sa iyong utos." Humakbang si Julia ng isang paa sa likod ni Shuwangs at sinabi ng may kasiyahan, "Tama iyan. Maging mabait, alamin ang iyong posisyon. Ngayon, iyan ang ugali na dapat taglayin ng isang magsasaka." Pinagpapawisan, nilunok ni Ziwang ang lahat ng kapitan at kahihiyan at sumagot, "Opo." Pagkatapos ay bumaling si Shi Yilan kay Xiao Xuan at sa kanyang grupo, tinuro at inutusan ang kanyang mga subordinate, "Ano pa ang hinihintay nyo?" Ang mga tao ng Dain ay bulag at sumugod dito upang magrebelde. Arestuhin sila ngayon. Kasunod ng kanyang utos, umalangaw ang mabilis na mga hakbang sa lahat ng dako. Hindi nagtagal, napapalibutan ang grupo ni Xiao Xuan ng mga sundalo, bawat isa ay handang sumugod, mahigpit na hawak ang kanilang mga sibat, nakaturo sa loob. Nakita ang kagubatan ng mga sibat na pumapalibot sa kanila. Natarante si Zhang Haiming at sinubukang ipaliwanag, "Hindi po iyan, kamahalan. Nagkamali po kayo, may mahalagang pag-uusapan po ang Imperial Preceptor." Hindi man lang tiningnan ni Ji Yilan si Xiao Xuan, nakatutok sa halip sa kanyang mga daliri, pagkatapos ay sinabi ng may mahinang ngiti, "Kaya, ang Imperial Preceptor ay ang Nantsuol First Level God, ha?" Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mukha, baluktot sa malademonyong enerhiya, nang marahas kay Xiao Xuan at sa iba pa at tumawa ng malakas, nagpapatuloy sa isang mapanlait na tono, "Bumagsak na ba ang Dain ng ganito kalalim? Sino man ay maaaring maging Imperial Preceptor ngayon." Nakita ang isang Long Princess na gustong lutisin ang isyu sa pamamagitan ng puwersa, natarante si Zhang Haiming, hawak ang kanyang ulo at umiiyak, "Tapos na tayo. Tapos na tayo. Ano ang gagawin natin?" Hindi natinag. Kalmadong sinabi ni Imperial Preceptor Xiao Xuan, "Hindi ba malinaw na sapat kung ano ang gagawin?" Habang nagsasalita, binago niya ang kanyang pamaypay sa Wuwang Sword, ang Lightning Sword Shi ay patuloy na naglalabas, sinamahan ng isang malakas na tunog ng pag-crack. Pagkatapos ay tinapakan ni Xiao Xuan ang kanyang paa at lumipad,
mahigpit na hawak ang superpowered sword at lumipad na parang pana. Nakangiti siya ng maliwanag at sinabi, paano magagawang malupit ng kagalang-galang na Princess Yilan ang mga lingkod at magsalita pa ng bastos sa Dane. Kaya, dala ni Xiao Xuan ang espada na parang hangin, lumilipad ng magaan sa hangin, dumadaan sa masikip na mga katawan. Masyadong mabilis ang bilis, nahuli ang mga sundalo ng walang kamalay-malay. Nakatayo lang sila roon ng walang galaw, nanlalaki ang mga mata sa gulat. Wala pang isang segundo ang lumipas, bumagsak sila na parang mga domino, bumagsak sa lupa. Kasabay nito, damaykit ang dulo ng espada ni Xiao Xuan sa noo ni Jilans, sinamahan ng mapanuksong tono. Ngayon na ang oras para iligtas ng isang tao ang prinsesa ng Lion. Hindi inaasahan, ang sitwasyon ay bumaliktad sa isang iglap. Nagbago ang ekspresyon ni Jiwal, pinagpapawisan ng husto at sumigaw, ano? Ibinaling ni Xiao Xuan ang kanyang matalas na mata na parang kutsilyo kay Jiilan, sumisigaw ng malakas, walang galang na makasalanan. Lumabas ka sa katawan ng prinsesa ngayon. Nanlalaki ang mga kilay ni Jiilan at umungal ng galit, naglakas loob kang ituro ang espada sa akin. Nagpakita si Xiao Xuan ng isang masamang ekspresyon, hindi natatakot, pagkatapos ay kumandat ng may masamang ngiti at sinabi, pinuprotektahan kita. Tiningnan niya ang marka ng Fulo Talisman na lumalabas sa noo ni Jiilan at idinagdag, naglagay lang ako ng isang talisman sa Sea of Consciousness ng prinsesa. Kung hindi mahulaan ng prinsesa ang iniisip ko, kung gayon kailangan kong hayaan ang prinsesa na tikman ng kaunti ang lasa ng talisman. Ipinilay ni Jiilan ang espada ni Xiao Xuan at hinamon siya, sinaway, binabantaan mo ba ako? Ngayon gusto kong makita kung ikaw, ang hinayupak na Dokkan Imperial Preceptor, ay maglakas loob na hawakan ako. Hindi pa roon nagtatapos, marahas ding sinipa ni Jiilan si Shi Wuwang, dahilan para mahulog ang babae at gamulong sa lupa, sumisigaw at malakas na inutusan, tumayo ka, hamak na alipin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Xiao Xuan, tumatawa ng malakas, nagbabanta, gusto ko na ang buong Longmen City ay walang matitirang aso o manok. Nasa dulo na ng kanyang pisi si Xiao Xuan sa mapagmataas na babaeng ito. Itinaas niya ang kanyang kamay upang tipunin ang chi at galit na tiningnan, anong tigas ng ulo. Mukhang kailangan ko pa ring gamitin ang aking Heaven Swallowing Earth Destroying Art upang alisin ang demonyo para sa prinsesa. Ang chi sa kamay ni Xiao Xuan ay agad na kumonekta sa talisman sa noo ni Jiilan, naapektuhan ang kanyang divine sense, dahilan para sumakit ang kanyang isip at tumangala siya at sumigaw sa kalangitan. Pagkatapos ng isang panahon ng pagpapahirap, bumagsak si Jiilan sa kanyang mga tuhod sa lupa, hawak ang kanyang ulo sa matinding sakit. Nanginginig ang buong katawan niya, ang kanyang bibig ay patuloy na umuungol, masakit ang ulo ko. Ang sakit, ang sakit. Madilim na tiningnan ni Xiao Xuan ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan at mahinang sinabi, kung gusto ko, maaari kong burahin ang divine sense sa katawan na ito ngayon. Ginamit niya ang dulo ng kanyang espada upang dahan-dahang itinaas ang baba ni Jiilan, ipinagpatuloy ang kanyang pagbabanta, ngunit, sayang. Kung gagawin ko iyan, hindi lamang mawawala ang demonic entity, kundi magiging isang walang lamang kalapitang dagat din ang prinsesa. Hinayaan niya ang mabangis na prinsesa na unawain ang kanyang mga salita. Sa wakas, malamig na tiningnan siya ni Xiaowan at dahan-dahang nagtanong, ngayon, malamang alam mo na kung ano ang gagawin, tama ba? Si Jiilan, na nakaranas ng matinding pagpapahirap sa pagitan ng buhay at kamatayan, kasama ang banta ni Xiao Xuan, ay agad na naging masunurin at nakakaunawa, alam ko. Alam ko, may kikinig ako sa iyo, sige, itigil mo na. Dahan-dahang ikinaway ni Xiaowan ang kanyang kamay upang bawiin ang secret technique. Kasabay nito, tumalikod siya, isang mapagbigay na ngiti sa kanyang mukha, mas mainam palagi na lutisin ang mga bagay ng mapayapa. Pagkatapos ng lahat, ang isang lalaki na tulad ko ay talagang mahilig sa kapayapaan. Hinimas niya ang kanyang noo ngunit sa totoo lang ay tinatakpan niya ang kanyang mukha na puno ng galit, isinusumpa sa loob, ikaw, hinayupak na bastardo ng Qin. Maaga o huli, puputulan kita sa maliliit na piraso. Dahil walang magawa kay Xiaowan, ibinaling ni Jiilan ang kanyang mukha, ibinuhos ang kanyang pagkadismaya sa inosenteng babae, si Shi Wuwang, ano pa ang ginagawa mo dyan? Tulungan mo ang prinsesa na ito na bumangon.
Ngunit mabilis na sumigaw si Ji Yilan sa pagkapahiya, mga gwardya. Dahil sa harap niya sa sandaling ito ay isang walang laman na espasyo. Hindi alam ni Shi Wuang kung kailan siya tumakbo upang lumuhod sa harap ni Xiao Xuan. Sumisigaw siya sa lupa ng taos puso, pakiusap, tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo. Dahilan para medyo magulat si Xiao Xuan nang makita ang kakaibang eksena na iyon. Hindi inaasahan, sumigaw din si Jin Ilan sa sorpresa, ano? Si Zuan, ang Heavenly Maiden, at si Lei Jianfang ay parehong nagulantang, natuliro, hindi makapagsalita. Sinusuportahan ni Shiwang ang kanyang sarili ng dalawang kamay sa lupa, nakayuko ang ulo, puno ng kalungkutan ang mukha, umaagos ang luha na parang ulan, taos pusong nagsasabi, ayoko pong pahiyain ang sinuman. Pakiusap, tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo. Pinapaypayan ni Xiaowan ang kanyang sarili ng pamaypay at kinuyam ang kanyang mga mata. Nagtatanong ng dahilan, bakit ko kayo dapat tanggapin bilang aking disipulo? Tumangala si Shi Wuang, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, sinamahan ng isang napakasimple at taos-pusong pagpapakilala. Panginoon ko, ang pinakamabigat na bagay na kayang buhatin ng lingkod na ito ngayon ay 10,000 jin. Ang mga ordinaryong ligaw na hayop ay walang laban sa lingkod na ito. Kung ayaw niyo po akong tanggapin bilang inyong disipulo, kung gayon, tanggapin niyo ako bilang isang lingkod. Ayos lang din po. Nagulat si Lei Jianfang sa dami na binanggit ni Shi Wuang, iniisip, 10,000 jin. Si Master Chong Iling ng Tai Isho Sect ay dalubhasa sa paglinang ng katawan. Narinig ko siyang pinupuri ang isang disipulo sa Foundation Establishment na nagsasabing kung ang lakas ng braso nito ay makakaabot ng 10,000 jin, magiging isang mahusay na binhi ito. Tiningnan ni Lei Jianfang ang nakaluhod na babae, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang kanyang mga tuhod, nagpapahayag ng kanyang inggit. Ang babaeng alipin na ito ay hindi panegel-inang, gayunpaman ang lakas ng braso nito ay 10,000 jin. Nakita ni Xiao Xuan ang sinseridad ni Shiwang at nagpasya na buksan ang kanyang puso at bigyan siya ng pagkakataon, kung ganoon, maaari mo akong sundan muna bilang isang nominal na disipulo. Ang anuman ay depende sa iyong pagganap. Tuwang-tuwa si Shiwang, paulit-ulit na nagsasabi, salamat po, Panginoon ko. Sa sandaling iyon, ang sistema sa isip ni Xiaowan ay lumitaw na may bagong abiso, congratulations sa host sa matagumpay na pagkuha ng isang disipulo. Ang attribute panel ng disipulo ay ipapakita na ngayon. Pangalan, Shi Wuang. Status, Nominal Disciple. Comprehension, 50. Aptitude, 500. Talent, None. Binasa ang attribute panel, nagulat si Xiao Xuan at sumigaw sa kanyang puso, aptitude na 500. Hindi biro iyon. Ang aptitude ni Lei Jianfang ay 300 lang. Mukhang hindi ako nagkamali ngayon. Nakapulot ako ng kayamanan. Pagkatapos, lumakad si Xiao Xuan ng malalaking hakbang. Kasabay nito, sinabi niya, tara na. Maglakbay patungo sa Lion Upper Kingdom. Si Chigilan sa likod, nakita na walang nagbibigay pansin sa kanya, ay nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, paano kung tumakbo na lang ako ngayon? Ngunit sa sandaling lihim siyang tumalikod, si Xiao Xuan, na parang may mga mata sa likod ng kanyang ulo, ay biglang nagsalita, halika, prinsesa, dahilan para mapatalon siya sa takot. Bahagyang ikaniling ni Xiao Xuan ang kanyang ulo sa kanan, sinabi sa isang mapanuksong tono, kung wala ako dito para pigilan ka, paano kung mas apian ka ulit ng masasamang espiritu? Tumangala si Ji Yilan na takot, nagtatatal, alam ko na po. Makalipas ang isang sandali, si Xiao Xuan at ang grupo ng prinsesa ng Lion Upper Kingdom ay pumasok din sa malaking teleportation formation. Ang formation ay isinasagawa, ang gintong enerhiya ay nagsimulang tumaas, umaagos at umiikot sa paligid ng magic circle. Nagbago ang eksena, dumating sa Longyan Upper Kingdom, isang maunlad at kahangahangang lupain na may maringal at tuloy-tuloy na mga lungsod. Sa oras na ito, sa tirahan ng pamilya Zhu, isang tao na nakasuot ng pulang damit ang nakipag-usap sa isang lalaki na nakatayo sa harap ng isang namumukadkad na bulaklak ng crab apple. Ama, nakatanggap ako ng impormasyon mula sa aming mga especially iyan ng day na ang ate ay nagtungo sa Longyan Upper Kingdom. Malapit na nauugnay si Xiaowan sa kanya, at kamakailan ay lumusot siya sa Nensol stage.
ngunit hindi namin malaman kung gaano karaming Nensol lightning tribulations ang tiniis niya. Ang lalaki na may mabait na mukha, may hawak na watering can, ay ang patriarka ng pamilya Zhu. Si Zhu Hong, nakangiti ng mabait, sinabi ko na ng maraming beses, huwag mo akong tawaging ama. Maaari mo akong tawaging tatay tulad ng ibang mga babae. Ang babae na may magandang mukha na katulad ni Zuan ay nagulat at nagtanong. Hindi naintindihan ni Zuyan kung ano ang pagkakaiba ng tatay at ama. Ipinikit ni Zhu Hong ang kanyang mga mata, kinibit ang kanyang mga balikat at bamantong hininga, bahala ka. Pagkatapos ay sumimangot siya at nag-isip, ang kanyang mukha ay nagpakita ng nag-aalala at nababalisa na ekspresyon. Nagbigay ng utos si Jin Shu noon pa na kailangan kong ailay si Zuan sa palasyo, paulit-ulit na hinimok. Natatakot ako na nawalan na siya ng pasensya. Ngayon na dumating si Zuan sa Lion Upper Kingdom, kung hindi magpapakita ng anuman ang pamilya Zhu, natatakot ako na hindi papayag ang matandang aso na si Jishu. Pagkatapos ay marahan niyang inilagay ang watering can sa kalapit na mesa, nag-iisip sa kanyang sarili, kahit papaano, kailangan kong magpakita para makita ng matandang aso na si Jin-shu. Matapos isaalang-alang ang plano sa kanyang isip, nagsalita si Zhu Hong, inutusan ang kanyang anak na babae, Yan here, kung dumating na si Zuan at ang iba pa sa Lion Upper Kingdom, kung gayon, pagkatapos nilang dumating, pumunta ka at salubungin si Zuan at si Xiaoshuan sa bahay. Kailangan mong ibalik sila. Ipinagdikit ni Zuyan ang kanyang mga kamay ng magalang, masunarang sumagot, ayon sa inyong utos, ama. Matapos tumalikod at umalis ang kanyang anak na babae, ipinikit ni Zhu Hong ang kanyang mga mata sa pagkadismaya, isang halo ng kapaitan at puot ang nagkulos sa loob niya. Bumulong siya sa kanyang sarili, pinatay ang aking asawa, itinapon ang aking panganay na anak na babae ng angkan, at ngayon ang aking bunso ay nananatili sa aking tabi dahil lamang sa kanyang likas na kulang sa emosyon na nagmumula sa kanyang nine-wife Zeke, unang pamilya ng bansa ng Shang, akala ko. Sana hindi na ako ipinanganak sa pamilyang Zhu. Inisip ni Zhu Hong ang matandang Emperador Lion at ang mga kamag-anak ng pamilya Zhu, hindi mapigilan ang umaalulong na galit sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kanyang kamao, nanumpa ng tahimik, pasensya na, Schweiner. Sa sandaling pumasok ka sa palasyo, hahanap ako ng tutulong sa iyo na tumakas. Ngunit malapit nang matapos ang mga araw na ito. Kapag nagtagumpay ang aking plano, ang mga taksil na hindi maintindihan ng mga matatanda ng pamilya Zhu at ang matandang aso na nakaupo sa trono ng dragon, na parang sa kanya ang lugar, ay mamamatay lahat. Pagkatapos, kaming tatlo, ama at mga anak na babae, ay sa wakas ay makakapagkasama-sama muli. Kasabay nito, sa loob ng Imperial Study ng bansa ng Shan, kapital ng Longyan, ilang sundalo ang nakaluhod sa sahig, nag-uulat na may nakatuping mga kamay, nag-uulat po sa inyong kamahalan, nakatanggap lang po kami ng lihim na ulat. Ang Emperor Sima Ren ng bansa ng Shang, Qin Shi, ay nagpakilos ng 300,000 tropa upang magbantay sa aming hangganan. Malamang na matapos ang malaking National Rock War, agad niyang ipagpapatuloy ang malaking digmaan ng nakaraang taon laban sa ating bansa. Ang One-Eyed Guard na naghahatid ng mensahe ay nagngangalang Elian, isang black-clad shadow guard. Ang emperador ng bansa ng Shan, Longyan, ay nagdilim ang mukha sa galit. Nagkayam siya ng mga ngipin at nagmura ng may malamig na pag-ungol, lintik na simaran. Ang bansa ng Shan, Xinqi, ay walang anuman kundi isang maliit na hindi naririnig na bansa isang siglo na ang nakalipas. Ngayon, sa huling daang taon, bigla itong bumangon. Hindi lamang nito paulit-ulit na sinaktan ang mga nakapaligid na maliliit na bansa, kundi isang taon na ang nakalipas, tinarget pa nito ang ating bansa ng Shang, Lion. Talagang kinasusuklaman. Ipinukpok ni Jiho ang kanyang kamao sa sandalan ng kanyang upuan, galit pa rin. Nagpatuloy siya, kung hindi nakuha ni Simmeren ang isang espesyal na pagkakataon sa kanyang spirit-severing breakthrough, na bumuo ng isang espesyal na Nensol, paano magagawa ng bansa ng Shan, Qingqi, na bantaan ang ating bansa ng Shan ng matagal na, batay lamang sa kanilang lakas. Pinilit pa nga niya akong mangutang ng pabor sa isang tao, inimbitahan ng Vermilion Bird Immortal Lord na mamagitan para hindi kami masyadong matalo. Biglang, nagbago ang mukha ni Jiho sa isang tuso at masamang ekspresyon. Sabi niya nang may tuwang-tuwang ngiti,
ngunit hindi na magtatagal ang pagmamayabang ni Cimarron. Kamakailan, nakahanap ako ng isang babae na may dugo ng Phoenix clan. Naipaalam ko na sa pamilya Zhu. Sa lalong madaling panahon, papakasalan ko siya. Naisip ang paghawak sa pawnwan sa palad ng kanyang kamay upang magamit niya ng gusto, isang pulang kinto ng kasamaan ng kumislap sa mga mata ng matandang emperador. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mga labi sa tuwa, ang kanyang panloob na pervert ay bumubulong, hanggat masipsip ko ang dugo ng Phoenix clan sa loob niya, maaari akong maging isang Longyan and Soul. Kung gayon, si Cimarron at ang kanyang bansa ng Shan, Qi, ay lubusang madudurog sa ilalim ng Longyan. Yumuko si Longyan muli at nagulat, gayon din, kamahalan, mayroon pang isang balita. Kamakailan, ang Crown Prince ay patuloy na nagtatanong tungkol sa balita ng pamilya Zhu, natatakot na may natutunan siya. Narinig ang pagbanggit sa Crown Prince, nagpakita ng pagkadismaya ang matandang emperador at sinabi, ang Crown Prince. Ano ang kayang gawin ng rebelding anak na iyon? Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay ng walang pakialam, kung walang iba, maaari na kayong umalis. Tungkol kay Zhu Zhaoan, kailangan nating bantayan siyang mabuti. Kung may anumang pagkakamali, mapuputol ang mga ulo. Nakuha ang babala, nagmamadaling sumagot si Elian at ang dalawang shadow guards, sumusunod po ang inyong subordinate. Sa pagpasok ng tatlo sa pintuan, biglang tinawag sila ni Jishu, sandali. Bumalik si Lan, nagtatanong ng may pagkalito, kamahalan. Kinuyam ni Jishu ang kanyang mga mata, dahan-daang nagtuturo, kung sakaling maghanda ng sapat na devouring origin pill, kahit na may mangyari talaga sa panig ni Zuan. Sumimangot siya, sinasabi ng may ganap na kumpiyansa, sa devouring origin pill, ang bansa ng Shang, Lan, ay makakatayo ng matatag at hindi matatalo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.